Samantala, narito po ang News TV Quick Response Team sa Bocaue, Bulacan, kung saan walang patid ang pagdagsa ng ating mga kababayan na mamimili ng mga pailaw at paputok para sa pagsalubong sa bagong taon. Marami po sa kanila nang galing pa sa malalayong lugar, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga karating probinsya. At sinamantala ng marami ang holiday para ngayon mamili at makamura ng bahagya. Dahil bukas po iaasahang tataas pa ang presyo ng mga pailaw at paputok dito sa Bocaue. Sa buong hapon po na pananatili natin dito sa Bocaue, nakita natin ang Bureau of Fire Protection at gayon din ang pulisya na patuloy ang pag-iikot at pagbabantay para hindi maibenta unang-una ang mga bawal na paputok. At ang BFP naman para magpaalala sa mga bawal. Bawal ang testing, bawal ang paninigarilyo at yung mga requirements po sinisiguro nila na natutupad ng mga nagtitinda tulad na lamang ng mga pagkakaroon ng drum ng tubig sa kanilang mga tindahan. At isa pa sa mga requirement ng mga nagtitinda rito ay ang pagkakaroon ng kanilang sariling fire extinguisher. Hindi na ho tayo makasingit sa mga tao rito sa dami ng mga namimili. Ito ang halimbawa ng kanilang fire extinguisher. Happy New Year sa inyo. Happy New Year, Happy New Year. Asa na yung microphone natin? Halika muna dito. Ay, ako po. Namili ka ba? Opo. Magkano budget? Nasa 2,000 po. 2,000. Yung mga kababayan natin dito mula a few hundreds hanggang libo-libong piso kanilang ginagastos. Asa na si Ma'am Lisel? Si Ma'am Lisel Eustaquio, isa po dito sa mga nagtitinda sa Bocaue. Happy New Year, Ma'am Lisel. Happy New Year din po. Happy bang New Year? Happy. Ang ganda ng ngiti. Ano ho ba yung mga pinakamabenta mga paputok at pailaw na nabebenta ninyo? Halos lahat po. Halos lahat. Opo. Tulad halimbawa ng ang balita ko kasi yan, yung mga karaniwan nakikita kong bitbit nila, mga kwitis, mga sawa, ganun pa rin ba? Ganun pa rin po, katulad po ng dati. Meron ba naghahanap ng mga illegal? Marami, kaso bawal po. Bawal talaga. Po, bawal po. Ayan. Dapat bawal talaga, wala na magbebenta ng bawal. Po, bawal. Okay, maraming salamat. Yan po si Lisel. Ito hong nakikita nyong area dito sa Bocaue. Isa lamang po ito sa maraming bahagi ng Barangay Turo dito sa Bocaue na napakadami po siksikan yung mga nagtitinda, pero lahat sila nakakabenta. Nakita niyo naman kasi yung dagsa ng mga tao rito at base sa obserbasyon ng mga taga rito ay talagang marami daw po ang namimili ng mga pailaw at paputok ngayong taon. Kumustahin naman natin sa pangkalahatan kung kumusta ba ang industriya ng pagbebenta at paggawa ng mga paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Makakausap po natin si Binibining Lea Alapide. Siya po ang presidente ng Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association Incorporated. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Itatanong ko rin po yung tanong ko doon. Happy ba ang New Year ng mga nagtitinda ng paputok ngayong taon? Sana po maging maligaya ang lahat dahil parang nakikiisa rin naman ang panahon. Sana po hindi umulan para mapakinabangan ng mga consumers yung mga pinorchase nilang goods ngayon. Bakit sana? So far, hanggang ngayon po, at 30 na ng Disyembre, bukas, bisperas na. Hanggang ngayon, kumpara nyo po noong mga nakaraang taon, kumusta ba ang benta ngayon? Nung nakikipag-usap ako sa mga dealers kanina, tinanong ko kung mas mabilis sila ngayon or last time. Sabi naman nila, medyo okay naman po ngayon. Although late lang po nag-peak yung bilihan. May epekto ba yung patuloy na kampanya ng Department of Health na iba't ibang ahensya ng pamahalaan na umiwas na yung mga tao sa paputok? Meron pa rin kahit papaano, kaya nga nalulungkot ang industriya dahil at the end of the day, yung sinasabi nilang iwas paputok is contrary to the creation of the Republic Act for the industry. Ang panalangin na lang po sana namin ay ingat paputok at hindi po iwas paputok. Okay. At marami rin naman pong nakadepende dito. So sana naman po tignan naman nila yung industriya ng paputok sa mas magandang perspective na nakakatulong kami other than us being the flavor of the month because of the accidents. Pero ito ho, kayo naman ho nakikipagtulungan na masawata din yung pagbebenta ng mga illegal na talagang nakakapinsala sa mga kababayan natin, lalo na sa mga bata. Yes, absolutely. Dito pa lang po sa pagpasok ng mga client namin, hindi naman po kami nagbebenta direkta sa minor, but we cannot help
but entertain the mother or the father buying sparklers for the kids. Ang punto ko lang is i-encourage din naman sana namin yung mga magulang na makinig naman sa mga instructions na sinasabi namin na tulungan din yung bata kung paano niya i-maximize yung isang produkto. Para iwas disgrasya. Kasi laging sa amin ang fallback, laging sa amin ang blame. Pero hindi naman tinitignan ng karamihan na yung mga nadidisgrasya ay meron din pong responsibilidad. Yung isang gumagamit. adult. Okay. Miss Alapide, maraming salamat po at good luck po. Happy New Year sa ating lahat. Yes, sana maging po. ligtas ang lahat. Salamat Sana po. po. Si Miss Leia Alapide ng Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association Incorporated. Sa puntong ito, kausapin naman natin ang panig ng pulisya dahil tulad nga po na nabanggit natin kanina, meron pa rin mga ilang naghahanap, nagtatangka na bumili ng mga ipinagbabawal at meron pa rin namang nakakapuslit na pailan-ilan. Kumustahin po natin ang efforts ng ating kapulisan para masawata ang bentahan ng mga illegal na paputok. Kasama po natin Police Senior Inspector Leonard Lim. Magandang hapon po sa inyo. Sir, ito hong napag-usapan natin kanina, nakausap po kayo kanina, no? Meron pa rin pong nagtatangka magpuslit. Ano ho yung ginagawa ng kapulisan tungkol dito? Meron tayong mga tao na nagmo-monitor dyan sa mga area na yan. So mga civilian po sila na nagmo-monitor. So kaya ma-monitor po nila yung mga galaw nila. Yung mga nagbebenta ng illegal na puputok na nagtatangka. Ito ho, magkakakilala naman kayo dito no? Hindi naman siguro ganun kalaki yung industriya ng paputok para hindi kayo magkakilala. Alam nyo rin ho saan nanggagaling ito mga ito? Opo, nakikita po natin, alam po natin kung saan po nanggagaling yan. So, sa ngayon po, wala pong mga gumagawa dahil tinignan po namin kanina. Meron na ba kayong mga nahuli, sir? Mga previous days, may mga na-confiscate at may mga nahuli na rin kami. So, ayan. O sa mga pasaway na magtatangka, ano ho bang kakaharapin nilang kaso? Sa mga magtatangka pa, huwag na kayo magtangka. Kayo ay makukulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. O may multa na 20,000 hanggang 30,000. O pareho yan sa diskresyon na ng korte yan. Ulitin natin, 6 months to 1 year na imprisonment, 20 to 30,000 na multa. Mabigat-bigat po yan. Mabigat po yan, makukulong po sila dyan. Okay, maraming salamat po. Captain Lim ng 3rd Maneuver Bulacan Provincial Public Safety Company. Maraming salamat po.